Good morning, Pilipinas! Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Dominant weather system pa rin po natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong trough o extended part ng isang low pressure area. Umaabot pa rin po yan hanggang dito sa may extreme northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdadala ng chances sa mga Marikina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa may Batanes, Babuyan and Calayan Group of Islands. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng ating bansa, makakaasa pa rin po tayo ng generally fair weather. Ibig sabihin po nito, meron po tayong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan pero hindi pa rin po natin inaalis yung chances na makaranas sa mga pulo-pulong pagkidlat, pagkulog o yung isolated thunderstorms, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, mga tips ngayong tag-init, alamin po yan sa aming pagbabalik. Of all the people, the news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News. Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Dahil ramdam na ramdam pa rin natin ang init ng panahon, kanya-kanya tayong diskarte para labanan ang init ng panahon. Pero alam nyo, isa sa mga simpleng paraan dyan ay ang pagkain ng mga prutas. Narito po ang mga fruits na tamang-tama ngayong hot and dry season. Una po dito ang papaya. Ayon po sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, ang papaya ang isang water-rich fruit na mayaman sa folic acid, fiber, carotene, and vitamin E. Ang mga antioxidants na ito ay mabuti sa cardiovascular system at source rin ito ng vitamin C na mainam naman para sa immune system. Next naman po dito ang mangga. Mayaman ito sa beta-carotene, vitamin C, B6, K, and vitamin A. Idagdag pa po dito ang potassium and magnesium, niacin, folate, and thiamine na nakakapagpabuti naman sa ating kalusugan. Maaari rin daw pong makapigil ng acne formation ang pulp nito. At refreshing din po sa katawan ang pakwan. Tinatayang 92% nito ay tubig at isa ring source ng vitamin A na nakakatulong naman para mapanatili ang good eyesight and healthy skin and hair. Ayon naman po sa mga pag-aaral, mayaman din po ang pakwan sa lycopene na makakatulong naman para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. At hindi naman po magpapahuli ang pinya. Siksik ito sa vitamin C na epektibo talaga para malinis ang ating katawan mula po yan sa harmful free radicals. Maganda rin po ang pinya para sa skin renewal dahil taglay po nito ang bromelain. At para sa may problema sa lalamunan, nakakagamot din po ito ng sore throat o inflammation ng tracheal muscles. So ilalang po ang mga yan sa mga water-rich fruits na hindi lang makakapagpapresko ng pakiramdam, mabuti pa sa ating kalusugan. Para sa iba pang trivia and tips, bisitahin lang po ang aming blog site sa www.panahon.tv/blog. So yan po, read and don't forget to share. At yun po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamayang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amoy Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat.